ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipaglalaban na ni RJ ang pagpapakasal niya kay Linnes kahit sa ayaw at sa gusto ni Zoe. Wala nang magagawa si Zoe sa desisyon ni RJ na pakasalan si Linnes. Abangan natin yan sa abot kamay na pangarap. Nakalabas na naman si Carlos sa kulungan ng mga baliw. Nagsuot na naman siya ng sombrero at shades para hindi agad siya makilala. Bago siya sumakay sa kotse ay nagbanta siya laban kay RJ. Humanda ka sa akin, RJ. Hindi mo makukuha sa akin si Linnes. Sa akin lang siya. Galit na galit niyang pinaharurot ang kotse. Nagmamadali si Carlos. Sa Apex, nagmamadaling nagtakbuhan sina Ivan at Karen, kina Linnes at Annalyn para ibalitang nasa ER si RJ. Ma'am Linnes, Doc Annalyn, si RJ po kasi na aksidente. Nasa ER po siya. Ang lakas ng kaba ni na Annalyn at Linnes. Takot na takot sila, lalo na si Linnes. Nagmamadali silang tumakbo sa ER. Inisa-isa ni Linnes ang bawat kurtina ng kama ng ER para lang makita si RJ. Sa mga sandaling ito ay busy na ang mga nurse at doktor na nasa likod niya sa paghahanda ng mga banners at bulaklak para sa ginawang marriage proposal ni RJ. Nakaabang na si RJ sa paglingon ni Linnes. Dahil walang RJ na makita si Linnes sa mga kama ng ER, lumingon na siya. Nakita niya si RJ na nakatayo. Dali-dali siyang tumakbo at niyakap si RJ. Iyak siya ng iyak dahil akala niya na aksidente na si RJ. Nakangiti naman si RJ. Okay ako, Linnes. Sumagot si Linnes. Sabi kasi nila na aksidente ka. Natakot ako. Maya-maya ay lumuhod si RJ. Huwag kang matakot, Linnes. Walang mangyayari sa aking masama. Gusto na kitang makasama habang buhay. Will you marry me, Linnes? Nagulat si Linnes sa pagluhod ni RJ. Mas nagulat siya nang tanungin na siya ni RJ kung gusto ba niyang magpakasal kay RJ. Nagtakip ng bibig si Linnes. Tumango siya, naiiyak. Oo, RJ, pakakasalan kita. Tumayo si RJ at nagyakapan sila ni Linnes. Tuwang-tuwa ang lahat, mga kinikilig. Dahil maingay ay narinig sila ni Morgana. Sinilip ang kaganapan sa ER. Nasaksihan ni Morgana ang proposal ni RJ simula sa pagtatanong hanggang sa sagutin ni Linnes ang tanong ni RJ. Galit na galit si Morgana sa nakita. Hindi siya nakatiis kaya sumigaw siya, dahilan kung bakit natigil ang tuksuhan sa proposal. Ano yan? Anong kaguluhan nito? Lumapit si Giselle. Hindi mo ba nakikita? Nag-propose si RJ kay Linnes. Nanlisik na naman ang mga mata ni Morgana. Mga unprofessional ba kayong lahat? Ospital ito at dito pa talaga kayo sa ER gumagawa ng kalokohan? This is a working emergency room and this is not a place for proposals and nonsense. Hindi pa kayo nahihiya? Nagtaas ng kilay si Giselle. Sinagot si Morgana. Yes, ER ito. Andito kaming lahat dahil may emergency. Emergency marriage proposal. Natatawa si Giselle. Nurse Karen, Nurse Ivan, kunan nyo nga ng BP to. Nang gagalaiti na sa inggit eh. Sa galit pala. Nagtawanan ng mga nurse at doktor. Lumaban si Morgana. Giselle, hindi mo ako madadala sa pa-joke-joke mo na yan. Seryosong usapan kapag nasa ER na. Paano kung may bigla ang pasyente na kailangan ng tulong, pero dyan kayo nakafocus sa proposal? Lumingon si Giselle kina RJ at Linnes. Congratulations sa inyong dalawa. I'm so happy dahil kayo pa rin talagang dalawa ang magkakatuluyan. Nagpasalamat naman si Linnes at RJ. Sabi ni RJ, maraming salamat sa inyong lahat. Saksi kayo sa pagpayag ni Linnes para pakasalan ako. Since tapos na ang proposal, mamaya natin ipagpatuloy ang celebration. Invited kayo sa isang maliit na salo-salo sa kantin. Nagtawanan ng lahat. Payag naman sila. Sa ngayon magsibalikan muna tayo sa kanya-kanya nating trabaho. Masayang nagsibalikan ng mga nurse at doktor sa mga pwesto nila para magtrabaho. Nakatingin si Morgana. Nakakunot ang noo. Nag-walk out siya nang nagdadabog. Nakangiti naman si Giselle kay Morgana. Natatawa sa reaksyon ni Morgana. Alam niyang nagsiselo si Morgana sa kaligayahan ni Linnes at RJ. Sa kabilang banda, nakita na naman ni Annalyn ang paper bag na may lamang ginseng. Sa Korea, kapag niragaluhan ka ng ginseng ay napaka-special mo sa taong nagbigay nito.
Ibig sabihin, nagmamalasakit siya sa kalusugan mo dahil ang ginseng ay isang gamot para humaba ang buhay. Hindi alam ni Annalyn ang paggamit ng ginseng kaya naisipan ni Annalyn na ibalik na lamang kay Dr. Kim ang niregalo sa kanya. Pinuntahan ni Annalyn si Dr. Kim. Dr. Kim, I am thankful to your gift but I am also sorry to return it to you because I'm not using ginseng and I am not familiar how to use it. Nakangiti si Dr. Kim. Alam niyang lalapitan siya ni Annalyn para malaman kung paano ba gamitin ang ginseng. No need to return it. In our culture, it is normal to give ginseng to special people. Nagulat si Annalyn. Ako, special? Kakakilala pa lang natin. Nakatingin si Dr. Kim. Pilit niyang iniintindi ang Tagalog na sinabi ni Annalyn. Oh, you mean you don't know how to prepare the ginseng tea? Maya-maya ay may nilabas na isang papel si Dr. Kim. Tinago niya sa palad ito. Instruction ito kung paano maghanda ng ginseng. Hindi ito napapansin ni Annalyn. Hinawakan ni Dr. Kim ang tenga ni Annalyn at kunwari ay kinuha niya ang kapirasong papel. Here, it says everything about the ginseng I gave you. Inabot ni Dr. Kim ang kapirasong papel na nanggaling sa tenga ni Annalyn. Nagtataka si Annalyn. How did you do that? Nagpa-cute na naman si Dr. Kim. It's magic. Nagpakipot pa konti si Annalyn. Kinuha ang papel na bigay sa kanya. Nung matapos sila sa pag-uusap ay dala-dala pa rin ni Annalyn ang paper bag na may ginseng. Nakita nila Doc Joanne at Joy ang hawak niya at inusisa siya. Doc Annalyn, ano yung hawak mo? Sumagot si Annalyn. Ito ba? Ginseng, bigay sa akin ni Dr. Kim. Gawin ko raw tea dahil makakatulong raw ito sa kalusugan ko. Ipapamigay ko rin daw sa inyo kung gusto ko. Kinilig naman ang dalawa. Sabi ni Joanne, My God, Annalyn, kinikilig ako. Palagay ko, ito na talaga yon. Nagtutuksuhan sila. Nakangiti si Annalyn pero nakasimangot rin. Nagtutuksuhan pa rin. Sabi ni Doc Joy, I can smell romance. Kinikilig ang dalawa. Depensa ni Annalyn, hindi inutusan lang ako. I-share ko raw itong ginseng at kung paano gawin para lahat tayo healthy. Nagtatawanan pa rin sila. Samantala, nabalitaan na ni Zoe ang naging proposal ni RJ. Galit na galit siya kaya sinugod niya si RJ. Sakto, nasa opisina rin sina Lynette at Annalyn. So, ano to? Reunion ng isang happy family? Napatingin si RJ. Zoe, alam kong alam mo na. Pakakasalan ko si Lynette. Galit na galit si Zoe. Narinig ko nga ang masamang balita, pero hindi ako papayag na magpakasal ka dyan sa kabit mo. It would deeply hurt my mom if you marry her. Nasaktan si Annalyn sa sinabi ni Zoe. Pinagtanggol niya ang nanay niya. Zoe, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi kabit ang nanay ko? Alam mo naman ang kwento nila na nilayuan na ni nanay si tatay nung malaman niyang kasal pala si tatay kay Ma'am Moira. Sumagot si Zoe. Wala akong pakialam. Nagalit si RJ. Zoe, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kay Lynette. Wala kang respeto. Galit pa rin si Zoe. Respeto? Bakit nirespeto mo ba si Mami ngayong magpapakasal ka na sa babaeng mortal niyang kaaway? Sinaway ulit ni RJ si Zoe. Alam mong ang mami mo ang gumagawa ng away nila. Saka patay na si Moira. Pwede, mag-move on ka na. Kasi kami kinalimutan ko na ang masamang bangungot na nakasama ko siya. Kahit hindi ka pumayag, itutuloy ko pa rin ang kasal na ito dahil mahal ko si Lynette. Ipaglalaban ko siya. Pakakasalan ko siya sa ayaw man o sa gusto mo. Natutuwa naman si Annalyn dahil ipinagtanggol at pinaglalaban ng tatay niya ang pagmamahal niya kay Lynette. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.